ating agpagirya ngayon. Wala yung sound, nawala yung sound, nawala yung video. So let's pray. In the name of Jesus, we rebuke every work of the enemy right now. Nawala na siya kapugi, O Lord. We must cast out the work of the enemy. We dedicate this place to you, Father, Lord God, that no works of the enemy can penetrate, Lord God, in Jesus' name. The Lord is our rock, our fortress, our place of safety. He is our Lord, the rock we run to for protection. He is our shield. By His power we are saved. By His stripe we are healed. And thank you, Lord, for the word that we hear this morning, O God, that, Lord, you are in control. No one, Lord God, can, Lord, separate us from the love of God. Hallelujah. So, salamat, Panginoon. Let's all sit down. Amen. Ang message natin ngayon is about Joseph anointing. Maybe we heard already the life of Joseph. Di ba? Kasi yung buhay ni Joseph ay maraming nadaanan talaga. But then, it's a promise of God. Pag once nag-promise yung Panginoon sa atin at nagplano yung Panginoon sa atin, ibig sabihin, pag nag-promise siya, hindi siya sinungaling. Amen? Amen. Pwede pa tayo magsinungaling eh. Pwede pa tayo magsabi na, we love you, Lord, but deep inside us, hindi pala. Okay? So there's a scripture in Hebrews 6:13, verse 18. For when God made a promise to Abraham, Abraham kasi is the grandfather of Jacob. Take note, okay? And then sabi dito, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. Yun ang sabi ni Abraham. Sabi ni God kay Abraham. And thus, Abraham, having patiently waited, he is very patient to wait until yung promise ni God sa kanya. And obtained the promise. Take note, God has obtained the promise of Abraham. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final. Amen? Si God, masaray ka sa kung sabi Jesus, si God, kasi this is in the Old Testament, hindi lang siya nag-promise, kundi nag-oath pa siya. Hindi katulad ng iba, during the Quadcom, hearing, ayaw mag-take ng oath. But this one, it is God who took an oath. Nag-promise na siya, nag-oath pa siya. Ibig sabihin, hindi talaga siya sinungaling. Amen? And it says dito, sabi dito sa Romans 9:13, Jacob I love but Esau I hated. Bakit? Alam ba niyo ang buhay ni Jacob? Kasi si Jacob is the father of Joseph. Amen. So, makita mong history, no? Dahil na maraming dispute ang family, jealousy, and yet, no? Pinilian na gihapon si Jacob. Amen? Dito, sabi din sa Jacob who was born to Isaac and Rebekah, stole the birthright and blessings from his twin brother Esau. Kasi yung birthright, kung ikaw yung eldest, sa iyo yung binibigay ng ang birthright. Ang birthright is importante masyado yan sa Old Testament. Kasi yung the eldest is given all the rights. Yung second, wala na. Kaya favorite ni Jacob, ito favorite ni Jacob, which is called Israel. Later on, he was called Israel. Siya yung Israel, no? Favorite niya siya. He is the grandson of Abraham. Ito married two wives and had 12 sons and daughter. So, nung araw, pwede palang 5, tag-10 children, 10 wives, no, nung araw. At ngayon, hindi na pwede, no? Kasi sabi dito, pinakaano siya yung 2 asawa, ang daming anak.
Jacob wrestled with God and had his name changed to Israel. Amen? So, tingnan natin yung buhay ni Jacob. Buhay buhay ni Joseph. Okay? Number 1, Joseph rejected and was sold by his brothers. Bakit? He was rejected and sold by his brother. Kasi, nung unang panahon, Joseph kasi is the favorite of the father. Kasi, favorite niya dahil yan siya ang youngest sa old age niya. So, favorite niya si Joseph. And during those time, nag-dream si Joseph, sinabi niya, that he will be king. So, galit na galit ng mga kapatid. Okay? So, to cut the story short, talagang tinanggal nila, inuwala nila si Joseph sa buhay nila. Okay? Ito yung mga nangyayari aside from the life of Joseph. Makita mo yung mga prophet ng araw, like Enoch. Si Enoch shows the work of faith. Si Enoch talaga, he is the only one, at 2 of them were raptured, na hindi siya nakatikim ng kamatayan. Ito sila, si Enoch. There is a story about Enoch, and it's not being taught already or being preached. Hindi na yan siya pinipreach si Enoch. I don't know why, but I still do preach about Enoch, life of Enoch. Abraham shows the obedience of faith. Alam niyo si Abraham, di ba, sabi niya, I will bless you, sabi ng Panginoon sa kanya. And I will make you the father of the nation. And I will show you things you do not know. Yan ang binigay kay Abraham. Kayamanan, abundance, and faith, binibigay sa kanya lahat ng favor ni God. Okay? And Isaac shows the power of faith. Pinapakita talaga ang power of faith ni Jesus. Tapos na yan. Okay. So, Jacob shows Isaac power of faith, di ba? And then Jacob shows the discipline of faith. So, may iba-iba ang trend ng pagtuo, having faith with God, no? Iba-iba yung trend. Just like the trend of Jacob, disciplinado siya. Discipline siya. Okay? So, discipline siya kasi siya yung na-bless ni God ang kanyang father bago namatay. Dahil niloko niya si Esau. Niloko niya si Esau, kinuha niya yung birthright. At pinalabas niya na siya si Esau. So siya yung bless ng father niya. Ganyan, mahaba yung story ni Esau, but we're not going to take that one by one, okay? Number 2, Joseph, imprisonment because of Potiphar's wife. Yeah. Number 2, Joseph imprisonment because of Potiphar's wife. Genesis 39. He was accused, no? Dahil hindi naman totoo. Talagang tinempt siya. Ito lang yung ang tao, ito si Joseph, hindi siya na-tempt kahit na karamihan pag ang lalaki tinitempt, talagang papatol yan, di ba? But Joseph did not. But this Potiphar, yung asawa ng Pharaoh, this woman is married, no? So, talagang ayaw niya. Kaya nagalit ang babae. Ginawaan niya ng paraan. So, sa Genesis 39, it says that, and the keeper of the prison committed to Joseph's and all in the prisoners who were in the prison, with whatever they did, there it was his doing. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. So, yung prison guard, talagang malaki ang confidence niya kay Joseph. Pinabayaan niya, alam niya kasi anything that he does will prosper. Kilala niya kasi mabuting tao talaga si Joseph. Wala talaga siyang ginawang masama. But then, ang problema kasi, pag yung gagamitin ka ni Lord, it will take process. Process just like Joseph.
Hindi niya alam ang magiging fortune niya, ang magiging buhay niya. Nang itinakwil siya ng buong pamilya, hindi ang father. Tinapon siya and then napunta siya sa kamay ng Pharaoh. So, he became a Pharaoh, no? Hindi kasi niya maintindihan na Egyptian siya. So, hindi niya alam by heart, pero ang kanyang God is talagang Jew siya. Ngayon, ang nangyari dito, na-presyo siya dahil kay Potiphar. Ang tagal niya sa presuhan. So, karamihan ng mga tao na nasa preso, meron doon mga innocent. And yet, they were sent to prison because God has a purpose. Ang dami na naging sa preso, nagiging mabuti na born again sa loob ng presohan. So, it's important talaga na malaman natin kung saan talaga tayo inilagay ni Lord. Amen? At our age, kailangan talaga natin. Kasi once we follow the work of God in our lives, because God has a plan for us, we don't know it yet. Magkakaroon na, bakit ganitong buhay ko? Bakit kabata-bata ko ba? Nagkaroon na ako na ganitong life. Amen? But then, kasi sinabi na, God will not give us problems. But basta kilala mo lang siya at alam mo kung saan ka ilalagay ng Panginoon. That is very important. Amen? So, ganun na lang ka-confident yung guard sa kanya. Number 3, Joseph's interpretation of dreams. Yun. Dahil dito, God has given him a gift of interpretation. Hindi talaga alam ni Joseph kasi akala na ganyan na lang maging buhay niya. Nasa preso siya. Wala na. Empty ang life niya sa loob ng prison cell. Tinako na siya, napreso pa siya dahil tinempt siya, wala siyang kasalanan. So dito ngayon, sa prison, as a Joseph interpretation of dreams. So, while in prison, the Pharaoh was able to dream. Okay, ito yung sinabi dito. Genesis 41 verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. Iisa lang yun. Tatlo yung dreams niya, pero isa lang ang meaning. Amen? Sabi dito, the dreams of Pharaoh are one. One, God has shown Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows, yun. 7 good cows, ang nakita niya, 7 baka are 7 years. Ibig sabihin, yung 7 baka is 7 years. Amen? The dreams are one, sabi ng ulit ni Joseph. Good heads, cow pa rin yung mga ulo lang ng mga cow, sabi dito, are 7 years. The dreams are one. 7 years pa rin. Amen? Hallelujah. So, pinabasa ko sa iyo yung binigay sa akin ni Lord na dream and vision. So, makita mo na talagang mahilig sa number si God. Okay? And the 17 ugly cows. Mga payak na mga pangit na mga baka. May pangit na lang baka. Amen? Ngayon lang nakakarinig. Pero pangit sila, payak pa. Walang kain, ibig sabihin, no? Sabi dito, which came up after them are 7 years. 7 years pa rin yung cow, yung thin head na ugly cow, at saka yung head, 7 years. So, ibig sabihin, anong significance sa 7 years? The number of God is 7, di ba? Amen? And then, 78. This is the thing which I have spoken to Pharaoh. Si Pharaoh ang kinausap ni God through dreams. Pero hindi maintindihan ni Pharaoh. So God has shown Pharaoh what he is about to do. Pinakita ng Diyos anong gagawin kay Pharaoh. Okay? God, tapos sa 29, he did 7 years of great plenty. Amen? Plenty. Ibig sabihin, overflowing supply of food. 7 years lang. There are a lot of warnings sa atin ngayon. Now, ngayon na-integrate ko yung dream ko plus yung the newest one na talagang magkaroon talaga ng famine and you will see all the prophet, the prophesy, whatever, marami talaga nagsasabi, magkakaroon talaga ng famine.
And dito talagang sinabi ng Diyos na magkaroon ng famine. And I think, no, I will tell you later, no? Tapos dito, throughout all the land, sa 30. But after the 7 years of famine, after the 7 years of famine, will arise and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. Mawawala lahat yung abundance ng Egypt. Amen? Tapos na yung 7 years na yan. And then sabi dito, so wala na, mawawala sa 31. So the plenty will not be known in the land because of the famine following. Amen? For it will be very severe. Severe, ibig sabihin, wala talagang makakain. I-imagine natin ngayon, kung wala tayong makakain ngayon, saan tayo kukuha ng pagkain kung wala tayong ipaprepare ni Lord? Amen? Then, sabi dito, sa 31, so the plenty will not be known in the land because of the famine following, for it will be very severe. 32, and the dream was repeated to Pharaoh twice, because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. Amen? So, ang nangyari niyan, nangyari talaga ang sinabi ni Joseph. Amen? So, ito si Pharaoh, naniniwala na God sent talaga ito si Joseph. Okay, ano ginawa niya kay Joseph? Number 4, Joseph's promotion by Pharaoh. Amen? Na-promote siya. Sino makakaisip na ma-promote ang isang tao na napreso? Na kung sa ating paagurag, wala tayong paglaong o wala ng pag-asa. Amen? Alam mo, God is really good, no? All of us, as God's plan, meron talagang individual plan tayo. Whether siguro ang time natin na gagamitin, like Jesus, 3 years lang. But Joseph was used, matanda na siya. Yung hindi niya alam, from mabata hanggang tumanda na siya, hindi niya alam na gagamitin siya. So alam mo ang ginawa sa kanya? He was promoted Joseph to second in command of Egypt. So Pharaoh yung number 1, so second in command na siya. Amen? Especially to take charge of preparations for the coming famine. So, nag-prepare na si Joseph sa coming famine. Okay? So, yung ibig sabihin, lahat ng mga tao all over the world pumupunta kay Joseph, bumibili ng grain. Okay? At mga pagkain. So, naging sikat siya, di ba? Amen? Nakikita ko kasi ngayon, I'm not for Marcos or anything, nakikita ko kasi, I don't want to be negative about it, yung mga preparations ng mga bigas, ng bilihin natin sa bigas, na piniprepare na ngayon lahat, ng mga machines and everything, para sa pagkain natin sa bigas natin para mapamura. Amen? So, everything has to be prepared. So, itong panahon ni Joseph, nung siya na yung naging second in command, talagang prepared sila at naging sikat siya dahil siya ang nag-store ng pagkain for 7 years. Amen ba? Makita mo kung gaano ka precious ang Panginoon. Ikaw din. I know that God has a plan for you, that you are a man na precious din sa Diyos, na gagamitin din ni Lord. Amen? Okay. Amos 8:11. Behold, the days are coming, says the Lord. Talaga, this is in connection with Joseph, when I will send hunger over the land. Not hunger for bread or a thirst for water, but rather an hunger for hearing the words of the Lord. Amen? So, ibig sabihin nito, mangyayari ito na everyone, pag magdating na malapit na darating si Lord, magkakaroon kayo ng hunger sa Word of God. Wala nang mag-absent. Kasi because the Word of God is very important. Amen? Importante talaga yan. Kasi pag hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi man tayo
nagbabasa, what will happen to us? This is already a preparation. That's what the testimony I sent to them. Na a preparation from 2021 to 25. Amen. So Genesis 45:10, you shall live in the land of Goshen. Okay, I will explain this Goshen. And you shall be near me, you and your children, and your children's children, and your flocks and your herds, and all that you have. Alam mo, etong Goshen, hindi ko pa ito alam ng araw, but this was given to me by God. Na there is a paradise wherein we will be housed, lahat ng Christians will be housed in one place, in a paradise, and you look, ito yung vision ko, and you look downward, at doon ang mga tao, chaos, walang makain lahat. But dito binigay ng Lord na Goshen, may pagkain, may tubig overflowing with water, and doon na in a house. So God has mandated that to me, and that is not just istorya, but hindi lang pala ako, ang dami pala namin. Ang dami pa ng pastors is already preparing. Ang ibang meron na silang Goshen nila. So, I believe, katulad ng ginawa kay Moses, nagkaroon siya nag-prepare sila ng pagkain. That is just Goshen because they prepared, no? Ito yung preparation din sa atin na hindi tayo gugutumin. Amen? Hallelujah! So, that is very important if we can connect the Word of God and the importance of the Word of God sa atin. To keep us aware, no? I've been preaching about the goodness of God, of Jesus Christ. Now, this one thing is for preparation. Amen? Sabi sa Genesis 14 to 57, indeed, people from all the world were sustained by the food system that Joseph managed. He was a good manager. He was able to manage the food to be distributed all over the world. Moreover, all the world came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine became severe throughout the world. Amen. Joseph understood his mission and articulated the purpose of his life in line with God's intention. The saving of many lives. You can see this at Genesis 5:20. He was able to save a lot of people. Hindi lang position ang hinabol niya, but God has mandated Joseph to manage their food supply for 7 years. Kasi 7 years of famine and 7 years of plenty. So, hindi lang tayo dapat mag-prepare na tayo kasi pahirap ng buhay. Di ba? It's good na ang ating bigas nag-go down to 20 pesos. And ngayon, we can buy bigas at 40 pesos dito sa atin sa Davao City. Di ba? So, that is preparation. God has prepared, no? Siguro kasi because He's the leader of the land, God has prepared Him to do that. So, kailangan meron tayong insight from God kung ano yung dapat gawin natin. Na hindi lang tayo basta nag-aantay, whatever, ano? And then, sabi sa Genesis 50 verse 20, okay? Sabi dito, ang intention ginawa kay Joseph is to harm him, di ba? Destroy him, kill him, that's your intent, But it says, you intended to harm me. No? Tinatakot niyo ako? But God intended it all for good. Ginagawa yan ng Panginoon na mangyayari sa atin dahil gusto niya na magiging mabuti ang ating buhay. Amen? And then sabi dito, He brought me to this position so I could save the lives of many people. Yan ang sabi ni Joseph. Doon niya naintindihan bakit ganyan yung buhay niya. Coming from his father na nanloko, at ang kanyang pamilya, ang mga anak niya, ang gulo-gulo. May mga jealousy, kaya sabi nga, yun ang sinasabi natin, kahit na hindi ka sinner, no? Na gugulo
magulo pa rin na buhay. Amen? So, the Romans 5 verse 2, kailan? Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exalt in hope of the glory of God. Amen. So, ito yung effect ng righteousness sa Isaiah. Isaiah 32 verse 17. Alam mo, ang scripture kasi speak, no? When we know the scriptures, we know we can connect. We can connect ano ang gusto ni Lord sa atin. Amen ba? Hallelujah. So it reads this in Isaiah, and the effect of righteousness, ang kabutihan, will be peace. Right? Magkaroon talaga ng peace because of righteousness. Amen? And the result of righteousness will be quietness. Tahimik ang buhay. Walang gulo. And confident trust forever. So, may confidence tayo and we trust God forever. If we walk in righteousness, just like the promise of God to Abraham, Jacob, at to Esau, at to Jacob and the rest of the prophet. Amen? So, alam mo, the more you read about them, you would understand, ako kaya, Lord, anong binibigay mo sa akin? Kailan mo ako gagamitin? There are times na parang silent ang life mo sa Christian life. Parang hindi ka nagagamit. But eventually, but it is already your time. Talagang kikilos ka. Because you cannot say no to God. Makita mo yung faithfulness nila, power of faith. Si Noah, ano ginawa niya? Obedience siya. For how many years? Amen? Hallelujah. So in 2 Corinthians 9, verse 8, sige lang. And God is able to make all grace, lahat ng bagay, kaya gawin ng Diyos. Every favor, pabor sa ating lahat, and earthly blessing. Amen? Lahat yan, pwedeng ibigay niya sa atin. Ay, nabasa mo yung isang post ng isang babae. Walang-wala, minsan walang makain, minsan plenty, blah, blah, blah. Sabi nga, huwag kayong magiging masama sa iba, lalo na pag meron ka. Praise God for that. Pero ang sabi ng Lord dito, every favor and earthly blessing come in abundance to you. Kung ano yung meron ka, huwag mo ipagpadalok. Huwag mo itakaw. Amen? Because then you know how to share. Abundance will come to you. Blessings will come to you. Come in abundance to you. So that you may always, under circumstance, regardless of the need, have complete sufficiency in everything. Amen? O, isang tao nag-comment, pobre lagi tao, wala ka. No, we are not poor because we can eat 3 times a day. What is important is we are happy. There is peace of mind in our hearts. Amen. You can just imagine anong nangyari kay Joseph, no? Ikaw daw itapon ka. Tapos napunta ka sa hands ng Pharaoh. And then, ipasagin lang ka o wala kay gibuhat. And then, nasa pag-ipreso ka, wala kang ginawang kasalanan. For so many years, nakalimutan na siya. But it was already his time. Dahil darating na yung 7 years of famine that God is going to use him mightily. Amen? Amen. Amen. Okay. Jeremiah 17, 7 to 8. Okay. Blessed is spiritual security. Secure talaga tayo pag when we acknowledge God in our lives. Is the man who believes and trusts in God and relies the Lord and whose hope and confidence, expectation is the Lord. Imagine mo kung nag-hope ka sa Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, ang expectation mo sa Kanya lahat. O sabi niya dito, and sabi niya, with confidence. Because alam mo, ang Lord ang magpo-provide, ang bibigay sa inyo. Amen? So, for He will be nourished like a tree
tree planted by the waters that spreads out the roots by the river and will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist. Ibig sabihin, kahit na ano man ang mangyayari, kahit na ano pang position, whatever will happen, you will still grow. In the midst of, sabihin mo walang tubig, you will still grow. No? Makita mo ang sufficiency ng Lord sa iyong life. Amen? Amen. Hallelujah. And but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. Amen? So it is just like pag wala ng bunga, wala magkakaroon ng drought, wala kang makakain, but you will be forever bearing fruits. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Talagang God is good, no? Kasi itong ikino-connect ko sa message ni Joseph at yung mga ibang mga prophet na talagang nakita natin na were really used by God. Ngayon, you can seldom see people, even prophet, even mga makikita mo lang ilan lang na mga pastors at mga churches talagang unundan. Amen? Sabi nga, it is not by numbers, but it is by, it is what is in your heart. Amen? Kailangan kasi, lahat ang nakakarinig ngayon, it is very important that we stand for Jesus. Lalo ngayon, makita ko yung war in Israel and Iran. Ang sabi nila, itong matindi na ngayon, but eventually, for how many days, ang Iran na ngayon ang nahihirapan. And ang nakakaawa yung mga bata na umiiyak, na please help us, wala sila makain. But I believe that God is planning, doing something. Sabi na kung this is, pag grabe na daw yan, magkakaroon ng gera, World War III. But if we trust in Jesus, we trust in Him, hindi tayo natakot. Because it's a promise of God that He will protect us and He will not leave us and forsake us. Amen? Amen. Amen. So we just bless God for all the things that He has done for us. Alam ko na lumalago tayo dito. I believe that one day you will be sharing the Word of God to your friends so that they can also hear. Hindi lang tayo ang nakakarinig ng salita ng Diyos, but lahat na makakilala natin, share natin sa Word of God because it is very important, no? Very important to know Him, that God will sufficiently supply all our needs. Amen? Amen. Let us all stand. Father God, we thank you for the word this morning. And we thank you, Lord God, that we bless you, Father, because of the life of Joseph. And eventually, he doesn't know what will happen to his life, but he was used mightily and it was known the whole world that he is the supplier of food. Thank you so much for that, Lord God. Lord, that every word that we hear from you, Lord, will grow in our hearts in the name of Jesus. Amen. Good morning, everyone.